Morning sa ating lahat mga kaibigan, andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Dati mga kaibigan, pinag-usapan natin nung isang vlog, pinag-usapan natin about sa mga pagkain ng mga sisiw po. Kasi itong mga pagkain ng mga sisiw mga kaibigan, napaka-importante po to kasi ito po ay nila mga kaibigan, talagang may na nila po yung talagang healthiness sa isang manok. Talagang ito mga kaibigan, na talagang ito po ang isang sa kanila mga kaibigan, na talagang magpalaki sa kanila na isang healthy isang manok po. Talagang pusti nila mga kaibigan ba, na talagang ito talaga ang sa kanila, magdala sa kanila hanggang sa paglaki nila na healthy pa rin sila po. Kaya sa akin mga kaibigan, ako hindi ma-endorser ng Thunderbird. Sino pa naman si Macau kunin ng Thunderbird? Ano lang tayo dito, gilid-gilid boys, walang mga pira. Kasi ito yung real talk kaibigan, dati pa yan. Yung mga ginagamit talaga lahat sa mga nagbe-breed po, ito talagang booster Thunderbird, developer na yellow, yun talaga po. At saka mas lalong umano yung yung narinig ko si Sir Jap na mayroon na palang pangontra itong mga pagkain na to. Kaya kung siya ay mag-immunize, hindi siya gumagamit sa mga pagkain na ito kasi may mga pangontra na ito. Masayang lang yung vaccination niya, kabigan. Kaya si Sir Jeff, maggawa talaga siya ng sariling pagkain sa mga sisiw para walang komplikasyon, mga kaibigan. Kaya tayo nagpapasalamat kasi ito si Sir Jeff Kagalak po ay talagang napaka-master, mga kaibigan. Sa lahat ng sa pagkatari, pagkondisyon, ito lang alam ni Sir Jeff yun. Exercises ng manok. Nako, believe ako sa taong yan, mga kaibigan, para din sa Patik Antonio po. Pero itong si Sir Jeff ay talagang siya, hands-on siya, mga kaibigan. Lahat po, kahit sa mga may mga himbis, mga kaibigan, yung kaliskis na manok, nako, mga kontra sa kulor, mga kaibigan, alam ni Sir Jeff yun lahat, mga kaibigan. Yung about sa yung probiotic, nako, lalo na yun. Kaya napaka-idol ng lahat yan. Kahit si Sir Abrinica, magaling din yun, pero sa tingin ko po, mga kaibigan, ito lang napakagaling po ni Sir Jeff Kagalak po. Ayun na po, kaibigan. Ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kaibigan, kasi may nagtanong din sa akin, ano ba daw talaga ang bagay na ibigay na pagkain sa ating mga manok na stag daw yung maintenance feed? Ito bang wet feeding o dry feeding, mga kaibigan? Ako naman, mga kaibigan, sa aking smart food. Kasi yung iba, magbigay sila ng wet feeding sa kanilang mga stag during mga tag-init, lalo na ngayon, mga kaibigan, na medyo tag-init. Hindi, dito lang sa Visayas, kasi Manila, panay ang ulan po. Kaya hindi pagkapariha, mga kaibigan. Kaya sa atin, ang iba, magbigay sila, binigyan na lang wet feeding ng isang manok, lalo na yung tag-init ang panahon. Kasi nakatulong yun, mga kaibigan, na mapasukan ng moisture ng isang manok po, para hindi sila masyado may stress, mga kaibigan. Pero yung iba naman ay talagang lang po, kasi pag ang manok kasi makain ng mga kaibigan, itong binasa o wet feeding, mga kaibigan, ay medyo madaling bumuka po, medyo madaling malaki yung mga katawan, mga kaibigan. Biruin nyo yun, ay marami pong estilo ng wet feeding. Ito namang integratory, pwede mo na yung basain, puro pellets lang, pagkain sa manok ng mga stag. Kasi ang iba, mga kaibigan, gusto nila pellets lang na binasa. Kasi pagdating na medyo na sila, preconditioning na sila, mga kaibigan, pasukan nila yung mga kaibigan, na medyo yung mga real fancy, slasher man, para may slash na yung mga taba, at saka maganda kasi bulto yung katawan, mga kaibigan, lalo na pag kinakain ay puro pellets, binasa, nako, napakabulto ang katawan, kahit mga mumurahin lang na pellets, mga kaibigan. Yung dati, yung mga PDP, nako, yun ang mag-develop na talagang lumubo yung isang manok po, na puro pellets, mga kaibigan, na talagang may laman po. So pagdating na binigyan mo na siya ng mga slasher, yung mga magpapakat ng mga mga taba ng isang manok, na mabili na lang, matira na lang yung mga masin na lang, kaibigan. Ako, napaka-uso yan dati sa Mindanao po, lalo na yung Aurora City, mga kaibigan, sa Mindanao po. Iba mga tao doon, mga kaibigan, pinapakain nila ng PDP, yung mga jumbo PDP, nilaluan ng mga kanin, mga kaibigan, iba krakon. Ako, napakalubo ng katawan ng isang manok po, bukang-buka, mga kaibigan. Pagkatapos ng medyo kondisyon na nila, 1 to 2 months, bigyan nila ng slasher, royal fancy, high protein na pellets para
ma-drain yung ano mga kaibigan, yung mataba ng isang manok po na matira lang yung muscle na talaga. Ako, napakalakas isang manok po. Kaya yung iba, yung sa atin naman, pwede yung GMP3, basain mo yan. Integra 3, basain mo yan. Pwede yung mga kaibigan, ipakain mo sa isang manok na stag po. Pero yung iba, pwede naman yung ano mga kaibigan, yung magbabad ka ng mga concentrate, slasher man, tapos haluan mo ng pellets yun. Pagkain, pwede mo namang bigyan ng, haluan mo rin yan ng mga vitamins. Tulad ng mga Dextrose powder. Yung mga B22, yun. Pwede yun, kaibigan, pero sa akin, hindi na po. Okay na yung magpainom tayo ng mga multivitamins po, katulad ng Vitamin Pro. Ang pinaka-the best dyan, kaibigan, yung yung Selectrogen, kaibigan ako. Napaka, sa manok. Pwede rin yung kaibigan na magbabad ka ng magbabad ka ng concentrate, yung mamaya na yung kaibigan, saka na yung mga Royal Pansy po, pag medyo magkondisyon ka na talaga mga kaibigan, para medyo lumubo yung manok na medyo gumagaan po. At saka yung mga kaibigan, yung concentrate, haluan mo yan ng mga pilit lang, o fighting pellets lang po. Yun ang ibigay mo mga kaibigan. Tapos, lagyan mo ng Selectrogen mga kaibigan, yung powder, ihalo mo doon sa pagkain ako. Yan ang ginagawa sa kaibigan ko dati mga kaibigan, sa Mindanao pa ako. Siya mga kaibigan, magbabad siya ng concentrate. Tapos haluan na yan ng mga kaibigan, yung fighting pellets na, yung pula lang mga kaibigan, yung fighting pellets po, yung ordinary fighting pellets lang. Tapos linagyan niya ng Selectrogen mga kaibigan, yung sasagupaan po. Ako, napakaganda pala yun mga kaibigan. Yun lang, wala nang mga Dextrose powder, wala na po. Yun lang talaga Selectrogen mga kaibigan. Yun ang pinaka-the best doon mga kaibigan. Naku, makita mo talaga kasi itong Selectrogen. Panguntra din yan sa medyo mainit yung panahon. Naku, napaka-effective po. Selectrogen, kaya halo mo doon sa pagkain. Naku, napaka-lakas kumain yung manok mga kaibigan. Sa makita mo talaga bumubuka yung katawan ng isang manok po. Pero pag sinasabi naman dry feeding mga kaibigan, marami yun. Yung Inerton, Inermax, yun po na medyo na siya, hinalo na mga kaibigan, automatic na lang, pwede mong itsa lang, pwede mong ilagay. Pero sa akin po, ilagay ko talaga yan sa patukaan mga kaibigan, yung talagang, yung pot, yun talaga kasi pag initsa mo yan mga kaibigan, tapos hindi niya maubos, abot ng mga 3 araw, makita niya yun, tukain niya na may molds na, yung magka-diferensya yung ng manok natin mga kaibigan, yung system niya sa ilalim po, baka magkasakit pa po. Kasi mahirap yung kaibigan pag initsa mo lang. Pero sa mga Amerikano mga kaibigan, okay lang yun sa kanila kasi pagdating ng winter doon mga kaibigan, mag-snow. Lahat ng bakterya doon mga kaibigan, mamatay yung lahat mga kaibigan. Kaya walang matirang bakterya po. Di katulad ng Pilipinas mga kaibigan na hot o lang, wet o dry lang mga kaibigan na medyo tag-init, ay talagang mabuhay yung po. Kahit medyo tag-ulan, ay talagang magkabakterya pa rin, di katulad sa Amerika mga kaibigan. Kaya kung may mga initsa yung mga doon, pagdating ng winter mga kaibigan, lahat ng bakterya mga kaibigan ay medyo, kaya hindi sila kumpleto ng immunization mga kaibigan, di katulad sa atin dito na ang dami po. May mga pa tayo, may mga yung mga mga immunization sa atin mga kaibigan, yung basta madami po, yung napakarami mga kaibigan. Ay itong mga foul pox, katulad yan, yung luwa-luwa sa mata, yung mga yung iba mga kaibigan, yung kalimutan ko yung mga sipuna, medyo lumubo yung mga mata. Ang dami dito sa Pilipinas mga kaibigan, kaya mas lalong dumami, lalo na pag kumpleto yung immunization, hindi maayos yung pag-dispose, ay lalong dumami yung mga bakterya sa farm mo po. Tapos hindi ka pa mag-disinfect, patay ang farm mo dyan mga kaibigan, kahit mga munting lang po, backyard lang po. Kaya sa atin mga kaibigan, importante talaga yung magamit tayo ng papa o yung patukaan mga kaibigan, kasi pag initsa mo yan, hindi makita ng manok, hindi niya maubos. Tapos susunod na araw, makita niya yun, tukain niya, may molds na. Magka-diferensya yung niya mga kaibigan, yung system niya doon sa ilalim po. Pagkasakit yung manok mga kaibigan, hindi natin alam kung anong klaseng sakit na baka paul-pulira, ganun. O mga tinatawag nilang yung mga luha-luha, lumalabas na yun kaibigan, at saka na yun. Pag-complicate na yun sa ibang sakit, baka mamatay pa yung manok natin dyan mga kaibigan. Kaya sa atin, o sa akin mga kaibigan, yung mga maintenance feeds lang, pinaka-the best talaga mga kaibigan, Inerton po, Inermax. Automatic na, hindi na matrabaho po.
Pero pag may delikasyon ka talaga sa manok, pwede naman yung magbabad ka ng concentrate or slasher, haluan mo ng fighting pellets, lagyan mo ng pinaka-the best po, mga kaibigan, na panghalo, mga kaibigan, na pag mag-wet feeding ka lang, maintenance, itong silictrogen po. Automatic mo yan, mga kaibigan, sa isang kainan nila. Sa example, 5 manok, mga kaibigan. Lagyan mo lang isang kutsarita, mga kaibigan, na silictrogen. Medyo magastos lang po kasi 25 pesos yung isang sachet. Kung gusto mo talaga, mga kaibigan, medyo tumibay yung manok mo, bili ka ng medyo malaki-laki, mga kaibigan, kasi sa 5 manok, bigyan mo lang ng isang kutsarita po, haluin mo, mga kaibigan. Yun lang, pamigay mo, mga kaibigan. Naku, napakagandang resulta po. Yun lang ating may share sa araw na to bilang isang tunay na magmamanok. May nagtanong, mga kaibigan, na nandyan pa daw yung silto na medyo may papribi na limon, nandyan pa po. Sa makauna lang dyan, mga kaibigan, kasi kagabi, gusto niyang kunin, mga kaibigan, yung babae lang. Ako, hindi naman yung pwede, mga kaibigan, kasi ano na yun parang ano na yun, mga kaibigan, parang sila na talaga ang pares doon, mga kaibigan. Sinasadya ko yung silto, limon, kasi maganda yun. Hindi ko sana i-out yung limon, mga kaibigan, kasi wala na akong limon. Makahanapin tayo dyan, mga kaibigan, sa future po. Kasi parang nadismaya ako, mga kaibigan, na siya lang ang nabubuhay mo. Kaya para naman ma-enjoy yung kabuhayan natin o mga subscriber natin, bigay ko na po. Napakamura lang doon, mga kaibigan. May silton ka na, may limon ka pa, mga kaibigan. Ako, napakamura lang po, 7K lang po. Ako, kahit saan ka, mga kaibigan, ngayon? Sa mga breeder vlogger ka o yung babae, mga kaibigan, na 3 months, 5K na yun, mga kaibigan. Lalo na yung stag natin, straight yung pure, Hilton, 7K lang. Naku, kung ako naman, mga kaibigan, sa pahulugan ko, 10K na yun. Kaya napakalaking bagay po, pero pag medyo tayo, pag-isip pa tayo, talagang ganun po, may shipping talaga yun, natural yun, mga kaibigan. Ako nga, kukuha ko sa rin dati, 45K yun, mga kaibigan, ang shipping fee ko pa 3.5 din, 4K ba yun? Pero natural lang yun, mga kaibigan, lalo na pag gusto talaga natin. Pero yung ay paparibi natin, mga kaibigan, silto, napakamura lang po yun, mga kaibigan. Napakalaking opportunity yun, lalo na pag gilid na breeder. Magamit yun, mga kaibigan, kasi yung silto na yun, napakagaling po. At saka, pwede mo yung i-cross sa golden boy, pwede mo i-cross sa limon. Nako, kaya pinaris ko sila, mga kaibigan, na limon po. Sa makauna lang doon, mga kaibigan, contact me at Macau Shots po. Kung gusto nyo tingnan yung bitaw ng silton, mga kaibigan, ako, ano mo lang sa akin, mga kaibigan, pakita ko sa iyo po, pag friend tayo sa messenger po. Totoo yan, napaka ganda yun, mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.